Recall lang natin yung two types of mixtures, no? Meron tayong homogeneous mixture. Pag sinabing homogeneous, isa lang yung phase. For example, meron kang water, nilagyan mo ng asin, hinalo mo siya, one phase lang yan. Okay? Now, paano naman kapag heterogeneous? Heterogeneous. Two phases yan or two or more distinct phases. So, for example, meron kang water, meron kang oil, kita mo, separated na yung water tsaka yung oil. No? Pero nasa isang mixture pa rin sila. Now, ang tanong is paano natin separate yung components nitong mga mixtures na to? Dito papasok yung separation techniques. Okay? So, start tayo. Number 1, filtration. Ang filtration, it is used to separate insoluble. Ibig sabihin, di siya natutunaw, no? Dun sa mixture, insoluble solid from a liquid. Ang tawag natin dun sa insoluble solid, residue. Ang tawag natin dun sa liquid, filtrate. So, ganito yung setup natin. Meron ka ditong receiving flask, which in this case is a conical flask. And then meron tayong funnel, tapos meron tayo ditong filter paper. No? Yung mga filter paper na yan, kasi may mga pores yan. Hindi natin kita yan. And then meron ka ditong yung mixture. Now, yung mixture, ipupur mo siya dito. For example, meron kang mixture ng sand plus water. Lalagyan mo lang yung mixture dito. After some time, yung sand mo, nandito lang siya. Tapos yung water mo, lulusot siya dito sa mga pores, pupunta siya dito. Ang tawag natin dun sa water, filtrate. Tawag natin dun sa sand, residue. Okay? So, ano ang basis ngayon ng filtration? Ang basis niya, particle size. So, tatandaan natin yung mga basis nitong iba't ibang separation techniques. Ha? Sa filtration, particle size siya. Saan pa ginagamit yung filtration? Kapag pupunta kayo sa coffee shop, sa coffee grounds. Okay? Yan. So, di ba meron tayong coffee filter? So, ginagamit natin yan, filtration. Next. Ito naman, decantation. It lets heavier particles settle, then pours off the liquid. So, ito yung example natin. For example, meron ka initially mixture ng water tsaka kerosene, no, na gusto mo talaga silang i-separate, pwede mo silang ilagay dito sa separation or separating funnel. Now, after some time, you just let it settle. Yung water, nandito na sa baba, yung kerosene nasa taas. Bakit? Yung water, mas mabigat. More dense. O denser siya, no? More denser. More dense. Kapag yung kerosene naman, less dense. Mas magaan daw yung kerosene. Okay? So, ano ang basis ng decantation? Ang basis niya, density. Okay, density differences. Ito, merong stopcock dito. Ang purpose niya, pipihitin mo lang yan, tapos tutulo na yung tubig. Tapos, syempre, stop mo rin siya kapag na-reach mo na to. Okay? So, yan. After a while, masaseparate mo na si water tsaka si kerosene. Okay? So, that's decantation. Actually, may version yan kapag solids. Tawag natin doon, sedimentation. Sa Tagalog, ang tawag natin dyan, nagpapatindag. Okay? For example, meron kang beaker, tapos may water na medyo madumi kasi may putik siya. After some time, nandito na yung putik sa baba o yung kung ano man dirt yan, sediment. And then, yung water mo, nandito sa taas. Okay? Siyempre, ipupur mo lang yung tubig para mag-separate sila. Pero dapat gentle lang. Okay? So, that's decantation. Ang basis niya, yung density differences. Next, ito naman, magnetic separation. It removes magnetic materials from a mixture. Pero ang tinatanggal niyan, iron, cobalt, tsaka nickel. Yan tatlong yan, strongly attracted sila sa magnet. Okay? So, ano ang basis ng magnetic separation? Ang basis niya, magnetic properties. Kasi syempre, may mga metals na hindi naman attracted sa magnet. Okay? So, ito, iron, copper, at tsaka nickel. Next, centrifugation. So, ang centrifugation, it spins rapidly to force denser particles to the bottom. So, for example, ito yung ginagamit natin dyan, no? Tapos ito, may mga tube tayo. Dito natin ilalagay yung mixture. Then, lalagay natin dito sa loob. Dapat balance yung paglalagay natin sa loob kasi masisira tong machine kapag in-on natin siya. Kapag hindi siya balance, no? So, after a while, ito na siya, magsa-separate na yung mga components niya. So, ano ang basis ng centrifugation? Ganon din, density. Density, pero nag-a-apply ka ng by applying centrifugal force. Bakit? Kasi iikot yan eh. Iikot ng mabilis yan. Saan nyo ito nakikita? Minsan sa laboratory.
kapag sa hospital, no? Yung dugo kasi, pwedeng mag-apply tayo ng centrifugation para ma-separate natin yung plasma tsaka yung mga blood cells. Okay? Yung another one, saan pa ba ginagamit yung centrifugation? Pag nagka-clarify tayo ng milk. Clarifying milk. Okay? Para ma-separate mo yung skim milk tsaka yung cream. Yung cream pupunta dun sa taas. Okay? So, yan. Centrifugation. Next, evaporation. Ang evaporation naman, it's good for separating a soluble solid from a liquid. Kanina, insoluble. Kapag insoluble yan, hindi siya natutunaw, ang ginagamit natin, simple lang, filtration lang. Pero kapag soluble na siya, gumagamit tayo ng evaporation. Sa evaporation, syempre, gumagamit tayo ng source of heat. So, meron tayong tripod. Tapos, ito, may Bunsen burner. Syempre, ito yung source of fire natin, source of heat. And then yung gauze, and then evaporating dish. Sa evaporating dish, dito natin ilalagay yung mixture natin. Okay, for example, meron kang mixture ng salt plus water, o kaya seawater. No? Papakuluan mo lang sila, and then yung water, syempre, mag-evaporate. After some time, matitira lang dito yung mga salt crystals. Kapag ganun, ibig sabihin, effective na separate mo silang dalawa. Okay? Pero sa evaporation, mahalaga to, no? Ito, huwag nyo lalagay ito sa tubig. After mainit kasi, puputok yan. O kaya, magkakaroon siya ng cracks. Hindi na natin magagamit. Okay? So, ito, evaporation. Ang basis niya, yung boiling point. Based on, or pwede natin sabihin, based on volatility. Volatility. Yung volatility, ito yung tendency to evaporate. Okay? So, that's it sa evaporation. Next, chromatography. It's good for separating mixtures of dissolved substances that have different colors or molecular size. Maraming types ng chromatography, pero in this case, yung sa example natin, ano to? Paper chromatography. Okay? So, meron ka ditong filter paper o kaya chromatography paper. Sige, start natin sa pinaka-setup niya. So, meron ka munang strip ng paper. Magdodraw ka dito ng line. Okay? Yan. Kunwari, straight siya. Yung line na yan, gagamit ka ng pencil, ha? Hindi pwedeng ballpen. Ako, yari ka kapag ballpen ginamit mo dyan. Pencil lang. After some time, magbibigay ka dito ng dots. Yan. Yung dots, saan siya magagaling? Sa ballpen. Iba't ibang color, pwedeng black ball pen to, tapos red, o kaya kung marami pa, lagay ka ng blue or green, o kung ano mang gusto mong ilagay dyan. Okay? After that, kuha ka ng, ito kahit beaker lang yung gamitin mo. Beaker. Lalagay ka ng water. And then, lalagay mo dito yung filter paper. Now, yung line na to, dapat mas mataas siya dun sa water, sa level ng water. Okay? Ang gagawin ng water, tataas siya. Bakit tataas yung water? Anong dahilan? Capillary action. Okay? Pagtaas ng water, magkakaroon niya ng mga dots dito. Magta-travel. Okay? So, ito, nasa iisang vertical line sila. For example, black to. Initially, black siya, no? Pero nung nag-apply na tayo ng paper chromatography, magsa-separate siya into distinct colors. For example, magkakaroon siya ng blue, red, tsaka yellow. So, dun yung malalaman na yung black ink, meron pala siyang blue, meron siyang red, at saka meron siyang yellow. Okay? So, dapat nasa isang vertical line sila para ma-separate natin sila. Okay? Dapat hindi rin masyadong dikit-dikit kasi baka maghalo-halo sila. So, ilang important na terms natin. Yung water, tawag natin dyan yung mobile phase. Kasi, siya yung nag-undergo ng capillary action, tataas siya. Okay? Now, ang tawag naman natin dito sa chromatography paper, tawag natin dito is the stationary phase. Okay? So, ano ang basis ng chromatography? Ang basis naman niya, adsorption at saka solubility. Kapag more soluble siya, mas magta-travel siya. Okay? Kapag less soluble siya, medyo magstay lang siya dito sa baba. Actually, marami pang type ng chromatography. Meron tayong gas chromatography. Meron din tayong TLC or thin layer chromatography. So, yung mga yan. Okay? So, dito sa example natin,
paper chromatography lang. Actually, pwede nyo itong i-try sa bahay. Madali lang naman gawin to. Kailangan nyo lang ng filter paper, tsaka tubig, tsaka ballpen. Next, simple distillation. It's good for separating volatile liquid from non-volatile substances in a solution. Ganito yung usual setup natin, no? Meron tayong distillation setup dito. Siyempre, may source of heat tayo. Ito, for example, ang laman niya, meron siyang, let's say, water, tsaka ethanol. Gusto mong ma-separate yung dalawa, pwede naman. Kasi, homogeneous mixture yan. Homogeneous mixture. Ibig sabihin, isang phase lang. Kung gusto mo silang ma-separate, tapos alam mo, magkaiba yung boiling point nila, ibig sabihin, magkaiba yung temperature kung saan sila magta-transform from liquid to gas, pwede mong gamitin yung simple distillation. Okay? So, anong ginagawa natin? Ito yung source of heat natin. And then, meron tayo ditong round bottom flask. Tapos, thermometer. May condenser tayo dito. Anong ginagawa ng condenser? Ginagawa niyang liquid itong gas o yung vapor. Tapos meron tayo ditong collecting flask or receiving flask. Okay? So for example, yung water yung ethanol, for example, magbe-burn or magta-transform siya from liquid to vapor sa 70 degrees Celsius. No, for example, 70 degrees Celsius. Alam natin yung water, 100 degrees Celsius yan. So, kapag na-reach na ng thermometer yung 70, lahat ng mga ethanol mo, aangat na yan. Tapos, pupunta siya dito. Vapor pa yan, pero pagdating niya dito sa condenser, lalamig siya. Magiging liquid na uli siya. Okay? So, kapag okay na sila, 70, ibig sabihin, na-separate mo na yung dalawa. Meron ka na ditong ethanol, meron ka na ditong water. Okay. Huwag mo lang papaabutin ng 100 degrees Celsius. Kasi kapag nag-100 yan, sasama na yung tubig. Aangat na rin dito. Okay? Kaya dapat meron tayong thermometer. At tapos closely monitored yung thermometer. So, ito ginagamit natin. Simple distillation. Sa simple distillation, ang basis niya, syempre, yung differences in boiling point. Boiling point differences. Differences. Okay? Next. Ito naman, medyo more complicated version siya ng simple distillation. Tawag natin is fractional distillation, and it's good for separating volatile liquids with close boiling points. Close boiling points dito. Ibig sabihin, magkakalapit lang yung boiling points nila. Okay? Usually, ginagamit yan sa crude oil. So, yung oil na nakukuha nila underground, nilalagay nila dito sa heater. Tapos, at 20 degrees Celsius, makokollect natin yung fuel. Pagdating ng 70, yung mga petrol. Okay? Pagdating ng 120, yung naphtha, 180, kerosene, etc. Okay? Until makuha natin yung residue, which ito mga leftover lang to. Pwede natin gamitin sa paggawa ng kalsada, aspalto. Okay? Sa fractional distillation, again, close boiling points. Parehas lang siya nung simple distillation. In this case, ang basis pa rin natin, boiling point differences.